Hello, hello, mic test. Hello. So, eto na yung susunod natin, ha? So, good morning. Dito na tayo sa fluid, no? Or liquid. Ano ba tong fluid na to or liquid? Pag sinabing fluid, ano ba yon? Yun ba ay liquid form? Kailin. Pag sinabi bang fluid, ano? Basa lang yon? Kailin? Nandyan ba si Kailin? Absent na ba si Kailin? Kailin Kagomok. Sir. Oh, Opo. ano no? Ikaw, sino ba yung nagsalita? Ikaw ba si Kailin? O may Oo, sir. problema? Ha? Oo. Ano yung May dalawang problema. ano, ano, ano? Pag sinabing fluid, ano yon? It's either, ano, liquid or, Gas. Hello po. Gas or liquid po, sir. okay, thank you, thank you. Very good, salamat, no? So, pag sinabi palang fluid, hindi lang liquid, pwedeng gas, ano ba? Nitrogen, oxygen, di ba? Carbon dioxide, fluid rin yon, no? Pero, kadalasan, nasanay na tayo na pag sinabing fluid ay yung basa, di ba? Ay, inom ako ng fluid muna o ng soft drinks, di ba? So may fluid kasi may tumutulo. Pero yung gas hindi naman tumutulo, 'di ba? Nag-expand 'yon, nagka-travel sa space sa ano, 'di ba? So kadalasan liquid. So doon tayo concentrate muna sa liquid. Okay lang? Now, ano ba ang sinasabi na modeling sa liquid o fluid, no? To be honest and frank with you, nung nag-aaral tayo ng mga fluid mechanics, hindi naman natin na-take up 'to, 'di ba? Wala naman tayong pinag-aralan doon na ano eh, hydraulic resistance, capacitance, tsaka energies, no? And one thing more, among the three among the three terms or terminology, no?
Eto nga, nito ko lang nung nagturo lang ako ng control, dun ko lang nakita 'to, eh, 'no? Meron palang ganito, 'no? Enertans, 'no? Sino ba nakakaalam sa atin ng enertans? Saan ba galing 'yan, 'no? So, hindi yan familiar. Pero ang sabi sa lecture natin, ang enertans daw ay equivalent ng ano? Resistance, capacitance. Electrical, yung enertance pala ay equivalent ng inductance. Okay? Enertance is inductance. No? Pero to be frank with you, ang sinasabi ko lang dito ay meron palang ganito, no? Na kailangan pag nag-model tayo, nagde-design tayo, no? Titingnan mo yung mga values, no? Ito yung ginagamit. No? But we did not learn this in fluid machinery or fluid mechanics. Ano bang pinag-aralan natin doon? Ang pinapag-aralan natin doon sa fluid machinery ay mga basic ng ano, pressure, di ba? Ano pa? Yung continuity equation. Ano pa? Bernoulli equation. Tsaka yung mga form, no? Pinapag-aralan natin yung wear, ano pa? Pinapag-aralan natin yung nozzle, pinag-aralan din natin yung mga application sa dam, pinag-aralan din natin yung gaano kabilis o kabagal, no? Kung steady lang. Ano yun? Turbulent, tsaka, ano pa isa? Laminar. So pag alam mo yung laminar tsaka turbulent, dapat alam mo yung number na nagdi-describe sa kanila, no? Reynolds number, no? Pag more than 2,000, papunta na yun sa turbulent or dun sa tinatawag na ano, no, yung parang sa between turbulent tsaka sa laminar. Pag laminar, 2,000 below, no? Yung tinatawag na Reynolds number. Okay? Meron ding mga equation na alam niyo, Darcy-Weisbach, mga Nusselt, kung ano-ano pa, no? Eh, baka hindi na tayo umabot doon, no? Dahil alam niyo naman, napakadaming topic tapos sa semester, di ba? Ah, may mga program, may mga bagyo, kung ano-ano pa. Okay? So, ang sinasabi lang natin dito, to cut it short, pag nag-model ka ng liquid or fluid, meron kang tatlong konsepto na dapat malaman at malinaw sa iyong isip. Ano yun? Hydraulic resistance, capacitance, at inertance. Isa-isahin natin to. Ano ba itong hydraulic resistance? Paano ba nagkakaroon ng resistance sa flow? Paano? Saan ba nakabase yung resistance? Viscosity po ba, sir? Well, yun yung ano, yun yung tinatawag na unit, di ba? So viscosity is the property of the fluid to resist flow. Pero ang tanong ko, saan nanggagaling ang resistance? Kasi pag mineasure mo yung resistance ng flow, viscosity yun. Pero ang tanong ko is saan nanggagaling yung resistance? Paano ba naaantala? Ano ba yung mga sagabal sa flow? Bakit? Halimbawa, may pipe tayo. Halimbawa, may pipe tayo, class. Paano magkakaroon ng ano, ng resistance sa pipe? O dapat alam niyo 'yun. Geometry po. Very good, no? Geometry. Lagyan ko nga ng bakante to ha para mas nagkakaintindihan tayo. Yan. Halimbawa, ako ay may tubo o may pipe, di ba? Yung tubo kasi ano eh, pangmaliitan yung mga tubo. Pero pag malaki, tubo pa rin ang sa Tagalog, tubo pa rin, no? Diba, imbornal, malaki na yan, no? Malaking tubo sa mga drainage sa pipe, no? So, ang sabi ni Sir ay geometry. Anong geometry ba sinasabi natin, Sir?
Anong Yes specific po, sa sir, geometry po. Anong specific sa Yung, geometry? yung diameter po nung pipe, Okay, very good, tapos no? yung length niya. Yung Tapos pwede diameter, rin pong, sige, pwede rin po yung roughness. very good, very good. Anong pangalan, sir? Coronado po, sir. Coronado. Coronado, thank you, No, very good. Okay po, sir. Naka-record naman to, no? Natatandaan ko yung mga, no? Tamang-tama ang sinabi ni Mr. Coronado. Ano ba ang nagpapahirap sa flow? Alam nyo, yung sinabi ni Mr. Coronado, yun ang mga eksaktong sagot, di ba? Ang nagpapahirap sa flow, halimbawa, ito may flow dyan, di ba? Titingnan mo yung geometry, no? Ano ang sinasabi niya ni Mr. Coronado na geometry? Kung ito ay diretso lang, walang masyadong problema. Ang problema mo lang ay ito, yung sinasabi niya na roughness, no? Kasi baka yung tubo hindi naka ano no, naka-hone, may tawag diyan o naka-grind, no? May tinatawag sa machine shop na cylindrical grinding. And when you grind, no, pwede kang mag-grind rito or sa loob, no? Kasi butas naman 'yan, di ba? Butas 'yan eh. Inside diameter, outside diameter. So, sa loob, pwede mo lagyan ng pampakinis, honing, or anong cylindrical grinding. Pag ang iyong tubo ay rough, no? Pag ang iyong tubo ay rough, o mahirapan yung fluid, no? At ang iyong tubo ay nagbago ng anyo o hugis, which is geometry, no? Halimbawa, eto bilog, malaki, tapos biglang lumiit, no? So may mga resistance na tinatawag, no? Kasi nahihirapan ang liquid, no, whether tubig, soft drinks, beer, asido, Clorox, na mag-flow kasi nga lumiit eh, 'di ba? Ano pa yung isa? Yung sinasabi niya na geometry, no, eto, kung nag-aral kayo ng plumbing, anong tawag diyan? Alam niyo ba? Yung mga fittings, 'di ba? So sa mga fittings, ginagamit yung mga fittings class para ipagdugtong ang isang tubo sa another tubo, no? Halimbawa, eto, kasi gusto mo maging 90 degrees, no? Yung flow mo, gusto mo horizontal, tapos mamaya vertical. So you're gonna form 90 degrees. And what you're gonna buy is yung 90 degrees elbow. Di ba? Ang tawag dyan, elbow. Ito, alam to, 45 degrees elbow. Right? So, ito, the larger the angle, the lesser the resistance. No, halimbawa, ito is 90, 100, 135, di ba? 180, o di 180, di ba? Less na yung resistance. Oh. Pero pag naging 45 yan, no, may mga elbow na 45 eh. Oh. Ang hirap kasi pagpasok ng fluid, babangga dyan, tapos gagano, no? So mahirap. So nandun yung mga restriction, tsaka yung tinatawag na pressure, di ba? Yun yung yung mga pressure points, di ba? Doon na nakakonsentrate yung mga pressure intensification o yung tinatawag natin sa machine design, no? Na stress concentration, di ba? Di ba kung nag-machine design or nagma-machine design kayo ngayon, one kasi, di ba? Ay, stress concentration. Doon naka-concentrate yung stress sa mga kanto. Ano pa? Another factor is yung length, di ba? Kasi nakaapekto yun sa pressure, di ba? Halimbawa, mag-iigib ka mula dun sa Maynilad, di ba? Tapos yung tubo, layo, o bandang dulo, tulo na lang, no? Patak-patak na lang kasi dumaan na sa napakahabang mga tubo, unless na lang meron ka talagang constant pressure na supply, no? May mga booster pump ka, tsaka and so on and so forth. Okay? So dito tayo para magkaintindihan tayo. Ang pressure ba nito ay pareho? Halimbawa, ito yung point A, B.
Pressure ba ay pareho o hindi? Anong sagot? What about velocity? What about flow or mass flow? 'Di ba? Kasi pag flow rate 'yan, 'di ba? So ang gagawin mo diyan is kilogram per hour or second, no? Or liter by volume. Ito naman volume flow, no? Volume flow rate liter per second or meter cube per second or cc, no? Kasi cubic centimeter per second, no? Yung pumapasok ba na tubig, yun din ang lumalabas? At bakit? Kasi bago ka makapag-model, dapat alam mo yung mga technical background, no? Technical process. Masabi mo ba na ang flow sa A is flow sa B? Bakit? Ang flow ba sa A is equal to flow sa B? O, di ba nag-fluid mechanics na kayo? Anong sagot? At anong prinsipyo? Yung, Hmm? Pareho ba? yes, sir. So, anong Yan lang, prinsipyo? ano Sa po, flow, continuity. okay. So, mass flow or volumetric flow is constant. And why? Because they have what? The same Direction. direction, tsaka ano pa? Mas mahalaga ay Low area. yung throw o cross-sectional area. Kasi pareho lang naman siya. Halimbawa, 10 millimeter. O, 10 millimeter yung inlet, 10 millimeter yung outlet. Papaano mo napatunayan na ganun? Na pag nagbuhos ako ng 1 kilo dyan, no? 1 kilo pa rin ang lalabas. Di ba? Depende lang sa bagal o bilis, no? Tama yung sinabi kanina, meron tayong tinatawag na ano? Principle of continuity, sir. Law of continuity or continuity equation. Na yung flow daw ay i-multiply mo yung area, di ba? Tsaka yung velocity. So, mangyari dyan, meter cube, di ba, per second. Eh, ano ba yung area? Depende sa cross-sectional, no? Pwedeng kwadrado, pwedeng triangle, no? Pero kadalasan sa tubo ay bilog. So, kung bilog, pi over 4 d square, right? That's velocity niyan, ha? Meter per second. Ito ay meter square, no? So, depende sa area. Eh, pareho lang naman yung area niyan, eh. Hindi naman nagbago. So, pag hindi nagbago yung area, hindi magbabago yung bilis. Hindi magbabago yung flow. Eh, dito naman tayo. Anong masabi mo sa A tsaka point B? So, tinatawag to sa common term na nozzle. The technical term and there are special formulas. Anong tawag doon? Ano? Anong klase mga tubo to? Pag ganyan? Ha? Naalala ba? Yung mga nozzle o kaya yung mga nagbabago yung diameter, malaki, tapos biglang lumiit. Anong tawag doon?
At anong principle ang ginagamit do'n? O papaano kayo makakapag-model, hindi niyo pala alam yung ano 'no, yung mga technical principle ng fluid. Eh, sa susunod pupunta tayo sa thermal. Oh, dapat alam niyo rin yung heat transfer 'no? So, ang ginagamit dito ay yung tinatawag na ano, Bernoulli's Bernoulli. principle or Bernoulli's equation, 'di ba? So, yung Bernoulli, yun ang ginagamit sa mga eroplano, 'di ba? Sa pagpapalipad ng eroplano, sa mga missile. Basta merong difference ng tatlo or may tatlong ano yun, tatlong parameter. Kay Bernoulli, dapat merong head. Ano yung mga head? Elevation, pressure, Pressure head, ano pa? Velocity head, tsaka elevation. Di ba? So, sabi ni Bernoulli, no, pag nag-flow daw ang isang liquid or fluid for that matter, no, pwedeng hangin eh, mula sa point A hanggang point B, no, pwede mong ma-observe to, pressure head, velocity head, at elevation, no, kung magkaiba sila ng location. So, etong mga energy, no, yung pressure, velocity, elevation, ay kinonvert lang sa linear, no? Kaya head, sinabing head, meter na lang or feet, no? Instead na Newton per square meter, di ba? Puro siya linear, no? So anyway, ang kailangan ko lang naman dito ay yung principle nito, no? Nagbabago ba yung pressure mo sa A compared sa B versus B? Magkaiba ba ang pressure sa A tsaka sa B? O gumraduate ka Opo. ng fluid mechanics, hindi mo alam yan. Bakit ka pumasa dyan? Magkaiba hindi? iba po, Magkaiba po. Magkaiba. Pressure. Magkaiba ba yung velocity? magkaiba sir. Magkaiba Magkaiba rin po. rin. Very good, no? So ganyan, no? Kasi hindi ka makakapag-model class kung hindi mo alam yung mga working principle. Eh, sayang nag-aral ka, mapagraduate ka na eh. Kasi hindi mo alam pala yung nangyayari sa ano, di ba? Sayang, anong ginagawa mo? Paano ka nakakapasa, di ba? Sa awa na lang, ganon. No? So, yun ang sinasabi ko sa inyo, you should embrace yung ating profession, no? So, yung A, for example, A, hanggang dito, pare-pareho yan, di ba? A. Etong B, ayan, no? So, i-compare natin, no? Parang review lang bago tayo pumunta sa modeling. So, gamitan natin, halimbawa, flow. Ano pa? Velocity. Pressure. So, velocity is speed, no? Yung bilis. So, ito yung point A, ito yung B. O, paano mo evaluate yan? In terms of symbol na lang. So, gagamitan lang natin ng symbol para malinaw. Ito ba ay parehas? Mas malaki ba yung A sa B? Or mas maliit ang A sa B? Ganun lang ang gagawin natin, ha? Para mapadali. So, yung flow, ano masabi natin sa flow? Constant po. Ano po, remains po, sir. Remain pag ano yun. Yung flow Equal rate, po. di ba? Flow rate equal ba? Opo. Hindi. Hmm. When you say flow rate, ano yan volume per unit time. Di ba? Baka yung sinasabi mo is mass. Yung mass, kung ano yung pinasok mo, yun din ang lalabas. Ano ba? 1 kilo. Di ba? 1 litro. Pero yung flow rate, no, rate. Pag sinabing flow rate, meter cube per hour. Di ba? Liter per second. Pareho ba? Dito sa malaki, yung lumalabas, as dito?
Mas malaki po yun sa A kaysa sa B. Di ba yung flow is what? Q equals A times V. So, proportional siya sa area tsaka sa velocity. Kung constant yung velocity, makukonclude natin na mas marami ang sa A kung constant ang velocity, di ba? Kasi ito lumiit yung area eh. Pag lumiit yung area, constant velocity, maliit yung flow, no? Yun ang sinasabi ko, no? Kung constant velocity. Pero, kung sa natural velocity niya, no? May ganito kasi yan eh. Pag yung velocity na I tumaas, ano mangyari sa ano? O sa, I mean sa area? Mababa po, sir. So what is area? Ganito na lang. What is velocity? Q over area. Ibig sabihin, pag malaki ang area, di ba? Dapat ang velocity ay mabagal. Pag ang area ay lumiit, no, down, ang velocity ay mataas, di ba? Pag nagdidilig ka, liitan mo yung butas ng nozzle, sisirit yun, no? So, ibig sabihin, apektado ng area yung velocity. Okay? So, depende sa area at depende sa velocity, no? So, iwan muna natin yan. Di ba? Ito muna, velocity. Saan mataas o saan mabilis? Sa A o sa B? Sa B. Sa B. B, sir. Sa B. Oh, 'di ba kasi maliit yung area na papasukan, 'di ba? Pag maliit yung area, sisirit 'yon, 'di ba? So, ganun ang mangyayari doon. 'Yun ang sinasabi natin. So, in terms of velocity, masabi natin na yung A is what? Less than B. Velocity A is less than velocity B. Okay tayo dyan, no? Yung pressure, baliktad, no? Nung bumilis siya, Mag-decrease po. nag-decrease yung potential, no? Kinetic ang lumaki. Because kinetic is based on what? Motion. And motion is based on yung parameter niya sa velocity, di ba? Energy in motion is kinetic. Potential is stored energy or depende sa taas or sa position, sa elevation, no? So masabi natin na yung pressure dito sa B dahil tumaas ang velocity, bagsak ang pressure. Naintindihan? So mataas nga yung velocity niya pero mababa yung pressure. So mas mataas yung pressure dito sa A. So masabi natin na pressure A is what? Greater than Greater. pressure sa B. No? Kasi ito yan eh. Yun ang tatandaan nyo na principle. Yun ang gusto kong maalala nyo. No? Yun yung sinasabi sa first law, no? Ng thermodynamics. Ano yun? Law of conservation of energy or mass. Na-convert sa velocity, bumilis nga. Pero siyempre, may kabayaran yun. No? May compensation yun. Pag bumilis nga yung velocity, babagsak yung pressure o mababa. Kaya yun yung ginagamit. Nasa class pa. Tawag ako mamaya. Okay. Sige, sige. So, ganun yun, no? So, yun yung mga gusto kong ipaalala sa inyo na yung mga natutuhan natin ng mga nakaraang mga taon o mga nakalipas, no? Magkakadikit yan, no? They are interconnected, no? So, it has to do with potential and kinetic, no? So, potential dito, naging kinetic kasi
bumilis, no? Yung kinetic is based on velocity, no? Pero may sacrificial ano yan factor. Once na one form of energy is down, di ba? The other form of energy is down, nag-decrease, one energy is increasing, no? Kasi nata-transform. So yun ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, no? Okay? So yun yung mga basic ng ating fluid. Dako na tayo sa tinatawag na resistance, no? Ang example dito ay lumiit, no? Tama yung sinabi kanina, sir, ang isa sa factor ng resistance ay geometry. Ano bang geometry? Ito nga, oh, lumiit. Yung geometry mo ng malaking diameter, lumiit. Kaya nagkaroon ng pagbabago ng pressure. Pag hindi yan lumiit, pag constant lang yan na tubo, na diameter or kwadrado, or hindi nagbabago yung cross-sectional area niya, hindi magbabago yung pressure. There's no difference, no? Kasi nakabase yon sa area. Tama ba? Tama ba yung sinasabi natin? Pressure is what? Di ba? May tinatawag tayo sa mechanics na force over area. Di ba? So, ibig sabihin, apektado ng area yung pressure. Correct? Eh, nagbago. Meaning, it has, at this point, bigger. Ito ay smaller area. So, may pagbabago. Eh, pag hindi ka nagbago, pareho lang. Di ba? Halimbawa, ito ay 10 square meter. No? Tapos, ang pressure mo, di ba? Constant lang naman. O, pareho lang yung pressure mo doon. Okay? So, doon na tayo sa modeling equation kasi yun ang ating purpose dito, no? Ano ba ang model equation natin? Yung resistance daw class, ito po, no? Itong resistance ay ano? Delta P, no? Yung pagbabago ng kanyang pressure over flow. O, tatandaan po yun na. Ito lang. Yung resistance na binabanggit natin dito ay yung pagbabago ng pressure sa isang point patungo sa kabilang point divided by the flow. Okay? Ngayon, kung pareho yung ano, yung haba tsaka yung sectional area ng tubo, eh walang resistance yun, no? Kasi walang pagbabago dun, tuloy-tuloy lang, steady flow lang yun. Okay? Maliwanag ba yun? So, ito, yung illustration, after natin na-discuss yung mga basic principle, ito, di ba? So, ito yung illustration niya. Burahin ko lang to. Okay. Paano natin illustrate? Ayan, no? So, sabi doon, ang resistance daw ay pressure 1 minus pressure 2 over Q. No? So, sa pressure 2, mas mababa, no? Smaller ang pressure. Bakit? Na-convert sa kinetic, which is based on velocity. Bumili siya, pero bagsak ang pressure. Ito naman, pressure na nito, no? So, pressure dito, pero mababa ang velocity. Mabagal, kasi malaki. No, ganun lang yan. So, dako na tayo sa capacitance. Hindi, ito muna. Reviewin lang natin. So, ano daw yung hydraulic resistance? Sinusukat niya yung opposition, no? Yung pagkontra, pag-oppose, pagsalungat sa fluid flow within a system. Analogous to electrical resistance. So, galing siya dun sa electrical resistance. Ngayon, ito, no? Yung kanina natin, hydraulic resistance equals delta P over Q or P1 minus P2 over Q. Okay? Ano yung delta P? Pressure drop, di ba? Malaki yung pressure, tapos bumaba, bumagsak. Bakit? Kasi bumilis, no? Lumiit yung ano, yung diameter. Tapos volumetric flow rate, ito po yun. No? So, anong unit? Anong unit natin? Ito yun, no? Magiging, ano siya, Pascal, kasi pressure eh, over meter cube per second, no? Or liter per second. No? Ayaw natin ng maraming mixed fraction sa denominator. So, all we have to do, i-clear yan. Paano i-clear? Hindi mag-multiply ka ng second, no? Over 1, tapos second, no? Over 1. Para ma-cancel, no? So, Pascal second, meter cube. It doesn't necessarily, para bang sa engineering, no? It doesn't
makes sense kung ano natin eh. Tingnan natin kung i-expand natin to, no? Kasi Pascal is Newton per square meter. Ito naman, meter cube per second, no? Pag kinlir mo yan, all you have to do is to multiply the denominator with its reciprocal seconds per meter, no? Seconds per, tama ba tayo? Seconds per, ano bang nasa dulo nito? Cube, volume flow rate, meter cube pala, sorry. Meter cube per seconds. So, mangyari dyan, dito ko dadali na. Para hindi magulo. No? So, di ba Pascal per meter cube per second. So, ang gagawin natin, expand natin to Newton per square meter, meter cube per second. No? Hindi mo makakancel yung meter cube tsaka meter per second kasi magkaiba sila ng posisyon. No? Ito nasa denominator, ito nasa numerator. No? So, all we have to do para lang magkaroon ng make sense kung anong magiging resulta niyan, i-multiply mo siya sa reciprocal, no? Seconds per meter cube, seconds per meter cube. Okay? So, cancel to. Cancel means 1 na lang. Yan, no? So, ang natira dito ay ano? Newton second meter to the fifth. O, di ba? So, hindi siya intuitive. Saan ka naman nakakita ng ganitong formula, no? Metric to the fifth power. Kasi pag inano mo na, no? Pag minanipulate mo na yung unit. So, it would be more convenient na ito na lang, no? Pascal sa pressure, tapos meter cube per second sa volume flow rate, no? Kasi may time na, no? Pag sinabing volume flow rate, may time, no? So, para ma-clear natin yung nasa denominator na nga to, may denominator pa. So, itaas natin yung second doon, no? Pascal second, meter cube, no? Pascal second, meter cube. Okay? So, ganun lang yun. Punta na tayo dito sa hydraulic capacitance. Pag sinabi natin hydraulic capacitance, pwede natin siyang ihalin tulad class doon sa kapasidad. Yung ability ng isang container na mag-store ng fluid. Halimbawa, tubig o langis o soft drinks, beer, whatever, no? So, ayun, no? Hydraulic capacitance measures the ability of a system store fluid volume under pressure, no? So, mag-i-store siya ng volume kasi 3 dimension siya, di ba? Volume, may fluid kasi yan eh. So, volume yun, liter, meter cube, decimeter cube, centimeter cube, no? Under pressure. It is analogous to electrical capacitance in circuits. So, tingnan nyo to. What I wanted to emphasize is this, no? Kasi hindi tayo makatakas sa math. No? The language of engineering is math. Kaya puro math, no? Siyempre, may mga paliwanag, elements, tsaka mga essay, konti lang yun, no? Pero pag engineering, magko-compute ka. Ano ba ang hydraulic capacitance? Ito daw ay volume, no, yung pagbabago ng volume sa pagbabago ng pressure, no? So, ibig sabihin, ang magiging unit natin, no? Although walang unit nilalagay ko lang 'to para lang ma-appreciate natin kasi pag walang unit parang naliligaw yung utak natin eh. So, eto ay meter cube over Pascal. No, tingnan natin 'yan para balikan natin 'yan. Or eto, no, liter. No, kasi volume pwede ring liter, no, sa mga fluid, di ba? 1,000 liters, 100 liters, liter per Pascal, no? So, etong liter, pwede yan, no? Anong unit, anong equivalent yan? Sa 1,000 na litro, meron kang 1 metro cubico, no? So, gawa ka ng lalagyan, 1 meter cube. Pwede ka maglagay doon ng 1,000 litro ng Coke, o 1,000 litro ng tubig, no? So, ganun lang yun. Kaya, ang density natin kung sa tubig ay 1,000 kilogram sa bawat metro cubico, no? Density is mass over volume. 1,000 na kilogram ang mailalagay mo sa isang meter cube. So balikan natin dito sa modeling at i-compare natin yung formula. Ano ba ang formula dito? Tingnan mo to. Ito yung
Eto yung ating model, no? Ano bang meron dito sa sa capacitance, no? Ang paggagawa ng differential equation dito ay nababase sa rate, no? Hindi naman 'to sarado, eh. Kung sarado 'yan, hindi ka makakabuo ng rate, 'di ba? Kailangan nating ibukas 'yan, yung inlet, no? Yung inlet, ibukas mo 'yan, tutulo. Outlet, 'di ba? Outlet ng tangke o tutulo. So how do you represent that in the equation, no? Ang mga equation mo ay may flow rate, pressure, tsaka height or head, 'di ba? So ang tanong, ano ba ang mas mataas ang pressure sa P1 o sa P2? If you're gonna compare P1 as against P2, anong mataas? P1 ba is greater or lesser? Ano ba? Or equal? O, dapat, pag nagmo-model, alam yung nangyayari, no? Kasi pag hindi mo alam yung mga nangyayari dyan, sayang, ba't ka pa nag-engineering or ba't ka nakapasa sa fluid mechanics? So, tawagin natin si Raymond Tumandok. Raymond, ano masabi mo sa pressure sa 1 as against pressure 2? Sir, wait lang. Paulit po ng tanong, sir. Ano ang masabi mo, Raymond, sa pressure 1 kumpara sa pressure 2? Mas mataas Sir, ba sa yung pressure 1 o mas mababa? mas mataas po, sir. Tangke yan, tangke hindi yan panglana, di ba? So yung tangke may level. Na-imagine mo ba to, Raymond? Di ba, Opo. level ng tubig. So Opo. mineasure mo yon. Pag nang mineasure mo, siyempre ilalagay lang natin sa variable na h, di ba? Kasi modeling to eh. Stop. So, pero dito, Raymond, meron kang valve na pwede mong kontrolin, no? Pwede mong buksan, no? Pag binuksan mo, tutulo. Dito rin may valve ka, no? Check valve or shut off valve. Pag binuksan mo yan, tutulo. Imaginein mo parehong nakabukas. Tumutulo rin yon. Ngayon, bago natin gawa ng equation yan, halimbawa, pinatay ko to, off. Eto off. Pareho siya, di may tubig dyan, no? So, ang tubig dyan ay, ito nga, gamitan natin ng kulay blue, no? Yan. So, yan yung tubig. Ano nga ang mas mataas na pressure? Sir, yung pressure to po pala, sir. Pressure saan? Sa baba po, sir. Bakit? Sir, tawag dito po. Yung sa taas, sir, di ba naka-off po? Naka-off pa rin po. Ganito, Raymond, para maintindihan mo yung pinag-uusapan. Di ba in-off natin to? Wala nang tumutulo. Pero Opo. eto, Raymond, ay open. Bukas. Bukas yung drum natin. Pressure. Opo. Pag bukas yan, ano ang pressure dyan? Mas mataas po, sir. Hindi, sandali muna. Sagutin mo muna ako. Di ba nasa mundo ka? Nasa mundo Opo. tayo, di ba? Diba, ikaw ito, Raymond. Oh. May drum dyan, bukas. Anong pressure dito? Pag bukas. Mababa lang, sir. Hindi, anong tawag nga sa pressure? Ano ba yung pressure sa paligid natin, Raymond, no? Ilang beses ko na yan tinuturo, di ba? Ano ba ang pressure sa paligid ng mundo, sa atin? Di ba nasa ibabaw tayo ng mundo? Ano ba Gets itong na po, sir. ano ba itong nasa paligid? Atmospheric. Opo. Atmospheric. At Very good. Kaya nga, di ba? Yung mga design natin at atmospheric, di ba? Temperature or pressure. Kasi nga bukas. Pero pag sarado yan, iba na yun, di ba? Kasi naka-confined na, tataas yung pressure dyan, no? Naka-enclose. No? So sa tingin mo ba, mas mataas pa yung atmospheric dito? Pag mayroong height? Mataas ba? Gano'n ba kaya yung kataas yung atmospheric, Raymond?
10.71, ano sa, o 71. Pound, 14.7 PSI. Ano pa? 101.325 kilopascal, di ba? 760 millimeter mercury. Ano pa? 29.921 inch of mercury. So, mabababa lang yan. Paano mo nalamang mababa? Eh, hindi ka nga naaano eh. Di ba? Naaano ba yung balat mo, Raymond? Di ba? Hindi naman na nadidiin yung balat, di ba? Hindi naman nawawasak yung balat natin. Pero pag pumunta ka sa gasolinahan, gasoline station, anong pressure doon? Pag naglalagay ka ng pressure sa gulong, dapat observant kayo, no? Punta kayo sa gasolinahan, may digital na doon, no? Lagi ako pumupunta doon, dinadaanan ko, 25. Pag sa kotse, 35, 30, 45 sa truck. Di ba? So, yung pressure na yon, yun ang magpapabuhat sa truck. Di ba? Ilalagay mo yung pressure na yon sa loob ng gulong. Eh, 4 yung gulong o 8. O kaya niyang buhatin yung truck, kaya niyang buhatin yung dump truck, bulldozer, di ba? Ganon ka, yung pressure, no? Pero pag inano mo, 25 yon, no? At sa atin, 14. Di ba? So ngayon, papaano mo nalaman na mataas to? Mas mataas dito? Principle pa lang tayo, wala pa tayo sa modeling. Papaano mo nalaman o papaano malalaman ang pressure at the bottom of a reservoir or a tank? Anong formula? O, gumraduate kayo ng gumraduate kayo ng fluid mechanics, fluid machinery. Dapat alam yan. Kasi yun ang pinaka-basic eh. Pag hindi mo alam yan, anong inaano mo sa buhay mo? Nag-aaral ka ng engineering, hindi mo naintindihan yung mga inaaral, no? Any volunteer, anong formula dyan? Class? Naaalala ba o nakalimutan na? Pressure is Density times gravity times height. very good, no? Density times gravity times height. O, check natin yung units, class. Ang density, di ba, 1,000 kilogram per meter cube yun, di ba? Constant yun. Kung tubig. Anong gravity? Acceleration, ha? Ano? 1.81 meter per second. Tapos, eto, sabihin natin meter, no? Tingnan nyo yung units, no? Kilogram, meter cube, meter per second square, tsaka meter. Sa engineering, pag nakakita ka ng ganito, no? Ano bang loto? Nakita mo ba yan? What is kilogram meter per second square pag pinagsama-sama? Newton po. Newton, very good. Saan galing na principle yan? Kilogram is Ng law mass. of motion. Second law, no? This is acceleration. When you multiply mass times acceleration, anong makukuha mo? Yes. Ano? Where's there? Force, di ba? Yung force is Newton. Kaya nga eh. Di ba? Weight or force, Newton ang unit. No? So, Newton, anong natira? Meter per meter cube. Tama ba? Yes po, sir. So, anong mangyari dyan? Cancel po yung isang M po sa numerator, kaya Pascal na lang po. Yun, no? Samahan na yung nasaan ba ako? Nawala na yan. Ito. So, ganito, kilogram, ano ba yung tawag din? Meter cube, diba? Tapos, acceleration, no? Meter per second square. Tapos, meter, yung height, no? So, pag nakakita kayo ng kilogram per meter per second square, Newton yun. Tapos, tanggal yan kasi isa yon, yung minus dito, no? 2 na lang. So, Newton meter per square is Pascal. Okay? So, ganun yun. So, ang principle lang natin dito ay atmospheric pressure. Dito is
Pressure dito is what? Rho GH. So, depende sa height. Halimbawa, 1 meter or 100 centimeter, no? Or half meter, no? Kaya mataas at the bottom. Kasi dito alam na natin, nakabukas yan, open means atmospheric. Okay? So ngayon, ang punto natin, ano yung formula, no? Doon tayo sa formula. Malapit tayo matapos. Ano ang formula dito? Tingnan nyo. Class, pakitingnan lang po ito. Ang capacitance daw ay area over rho G. So, ibig sabihin, area over density. Ano to? Gravity ba to? Meter per second square. O, ito, di ba? So, ang mangyari dyan, pag kinuha mo to, Newton, no? Meter square over Newton, meter cube. No, ganun na nangyayari, no? So, area is square meter, tapos, magkakaroon ka na, if you are gonna multiply the density times gravity, you're gonna get Newton per meter cube, no? So, yung force specific to unit volume. Pero ang tanong ko, nagtugma ba yan yung C, no? A rho G. Eh sabi dito, iba eh. Sabi ano daw eh. Ano sabi dito? A rho G. Oh. Magkaiba ba yan o pareho? Eh sabi doon sa kabila, ang volume daw, Pare- capacity ay volume over pressure. So, alin ba dyan ang tama? Paras lang po, sir. Sir, Parehas lang ba yan? since sa H, sir. So, tingnan natin. So, ito ay, ano to? Meter cube. Tama? Ito ay Pascal. Diba? Pareho lang. Diba ito, yung kinumpute natin kanina. Ito, diba? Kilogram meter per second square is Newton. Tapos, ano ba yung formula natin kanina? A rho G, no? So, yung A rho G, meter square, rho. Kilogram per meter cube. Gravity. Acceleration due to gravity, no? Sabi natin, pag may nakikita tayong kilogram meter per second square ay Newton. So, I'm gonna substitute this, no? Yung composite units na to into 1 Newton, no? So, tama ba tayo? O, parang kulang ah. Meter square, tapos, Newton, meter cube. Tama ba yan? Kasi etong area over rho G. Paano mo mapapatunayan ng ang area rho G over rho G ay volume din pala over pressure? O, pakita natin. So, ito ay meter square. Ito yung pinaka-major bar line, no? Ito gawin kong Newton. Ito gawin kong meter square times meter. Tama ba? Okay lang ba yan? Tama ba itong math natin? Guys, sagot. Tama ba Yes to? po, sir. Tama, di ba?
Tama po. Para ma para maalis ko yung meter dito, pwede kong itaas, no? Anong gagawin ko? Mumultiply ko yung denominator ng meter, mumultiply ko rin ng numerator ng meter, no? Parang wala akong ginawa kasi I divide one variable to the other or one element to the other is the same, no? Kahit 1 million over 1 million, 1 pa rin yun. O, meter per meter is 1. As if I did not do anything. But this can help us in simplifying equation, no? So, makakancel na yan, no? Wala na yan, 1 na lang yan. Ito, meter square times meter, ilan? Meter cube per Newton per square meter or Pascal, di ba? So, meter cube over Newton per square meter. Meter cube over Newton per square. Meter cube over Pascal, di ba? Okay? So, kala nyo lang, o sa tingin lang natin iba, no? Pero when you manipulate the involved mga parameters, ganun din ang kakalabasan. It should be volume over pressure or area over rho g. Okay? So, I think okay na yan, no? So, paano nangyari yon? Ito, yung capacitance, no? Punta tayo sa kanyang equation, no? Ang mga involved dito ay flow rate. So, ang gagawin mo, yung delta Q, no? Q1 minus Q2 equals volume flow rate, no? Volume, i-derive mo yung volume para magkaroon ng time. Kasi volume is meter cube, eh. Pag kinuha mo yung rate per hour, per second, no? Magkakaroon na siya ng time element. Yun yung T. Di ba? Meter cube per hour or meter cube per second. No, yan. Ito yun. Kita ba to? So, how do we proceed from here? Alam natin na ang general equation ng volume is area times height. Ito yung first equation natin, ha. Tatandaan to, ha. Ngayon, area times height, di ba? So, pwede nating palitan. Di ba? So, volume is area times height, no? So, ang mangyayari diyan ay kukunin natin yung derivative, di ba? Kasi galing dito yan, eh, di ba? Q1 minus Q2 is volume. Ngayon, in-expound natin to, no? Dinicompose natin. Yan. So, eto, magiging Q1 minus Q2 equals, kasi volume is area times height. Hindi naman nagbabago yung area, di ba? Kung bilog yung binili mo na tangke, bilog talaga yon. Kahit bumaba o tumaas yung level, bilog pa rin yon. Kung binili mo ay kwadrado na tangke, di ba? May mga tangke na kwadrado. Yung cross-sectional area niya, hindi naman nagbabago, di ba? So, ang magbabago lang doon yung height. So, ang kukunin natin dyan ay, eto, no? Derive natin yung height para makakuha tayo ng flow rate, di ba? Area times flow. Para maging meter cube per second. No? Kasi, may time element na, involved. Di ba? So, eto yun. When you derive height, di ba? When you derive height or distance, magiging velocity. Kaya yung area times velocity is magiging rate, di ba? Flow rate. Area times velocity, magiging meter cube per second, no? Ngayon, punta tayo dun sa may na-involve kasi rito na pressure, di ba? Nakita nyo to, P1. Paano natin ita-translate sa differential equation yung P1 tsaka P2? Ibig sabihin, yung P kanina, di ba, yung sinasabi ni Sir, pressure, pag gusto mong malaman yung pressure, dapat alamin mo yung pressure sa magkaibang points, no? So generally, yung pressure, we're talking about pressure, and since they are in different points or position, one is on the top and the other is below, no? May pressure dito, kasi nga, yun ang nagde-determine ng height, no? So, ito yung formula ngayon, class, no? P equals P1 minus P2, no? Equals P, ito yon. Yung sinabi natin kanina, rho GH. Di ba? Rho GH. Ngayon, ano naman yung, paano natin to isi-simplify? Ano yung H?
Dito. Ano yung range? Ano yung H? What is H in terms of this? P is rho G H. Ano yung H? H is P P over PG. P over rho G. over rho G. Diba? So H is P over rho G. Okay? P over rho G. O ngayon, balikan natin itong equation. No? Ito. So yung A ay i-retain natin. Oh. Dito lahat, tingin lahat dito. Yung A ay i-retain natin. Ngayon, yung H ba yung ano natin? Tama, no? H is what? P over rho G. Di ba? Samantalang yung A, hindi naman nagbabago. Yung rho G, hindi lalo. Di ba? Kasi density ng tubig, hindi na magbabago. Gravity, acceleration, 9.81. So makakuha tayo ng A rho G. Okay? A rho G. So ang kailangan lang natin na makuha na rate ay yung P. Kasi yung P ang nagbabago. Because we translate yung height, di ba? We convert yung height in terms of pressure. Di ba? Yung height, instead na height, ginawa nating pressure. Kasi yun ang parameters na gusto nating tingnan na nagbabago, di ba? Ayan o. Ibig sabihin, yung pagbabago-bago ng pressure, yun ang magdedetermine ng height. Tama ba? Kasi pag bumaba yung pressure, mababa din yung height. No? Halimbawa, yung height hanggang dito. O, bumagsak din yung pressure dyan. Kasi yung pressure ay depende sa taas ng level ng fluid o ng tubig, kung tubig man yan. Di ba? Hanggang matuyuan na, ginamit mo na sa pag-shower, sa pagdidilig, wala ka ng height, zero ka na rin sa pressure. Di ba? Kasi yung 0.1 mo, bumaba na doon sa 0.2. O 0.1 minus 0.2. O 0, pressure na doon, 0 din sa 2. O yung height mo, height. Wala ka ng height na nasusukat, 0 height minus 0 height. Di ba? Sa 0.1. 0.1 minus 0.2. O, pag 0, pressure, ibig sabihin, wala ka ng height ng tubig. Wala ng level. Okay? So, ito yung nangyari. Yung A rho G, no? A rho G, ito yun. Tapos, yung kinuha natin, no, yung definition ng height in terms of this, no? Ito nga. P over rho G. Rho G is constant, kaya ito na lang ang i-differentiate natin. Yung pressure, nagbabago siya, no? As a function of height. Ngayon, ito na yon. Ano pala ang hydraulic capacitance? Ito pala, itong A rho G ang tinatawag na capacitance. Dito sa equation na to, ito yung hydraulic capacitance. Diba? So, hydraulic capacitance. Tingnan natin dito. Ayan, di ba? Nakita ba, class? Saan nanggaling yon, guys? Yes po, sir. Kaya pala tinawag na capacitance yan, doon nga galing, no? A rho G sa dinerive natin. Kasi nga, yun yung ating nakuha, no? Pag pinagsama-sama mo yung A rho G, ang tawag doon ay hydraulic capacitance. Ngayon, balik ka sa equation. Equation ng 1 is yung flow rate sa 1 o minus flow rate 2 is what? A rho G times the derivative of pressure, no? So, dahil yan, pwede mo nang i-rewrite, i-contract. A rho G is what? C, no? Capacitance, hydraulic capacitance times the derivative of the pressure doon sa tangke. So, yan ang ating model, no? Pag nagbabago yung pressure, magbabago din yung flow dito, no? Kasi parehong naka-open eh. Parehong naka-open, no? So, ang point lang natin dito yung sa simulation ng ating ano, 'di ba naka-open na yan, no? Tumutulo to, tumutulo din to. So, ang tanong, paano yung flow rate? Anong difference ng flow rate nila? Ang difference ng flow rate nila ay i-multiply mo yung
capacitance, di ba? Times the derivative or rate ng pressure, right? The derivative ng pressure. So, yun ang model natin, no? Sa last one is inertance. Ang inertance ay may kaugnayan sa inductance sa electrical, no? Pero dito, ang pinag-uusapan lang ay yung force, di ba? Kasi sa inductance, yung force na binibigay ng electromotive force. So when you translate electrical to fluid, meron ding force, no? And nakabase yun sa Newton's second law, yung net force, no? Paano yun? Paano mo makukuha yung pressure, difference? So force is what? From the equation general, no? Pressure is force over area. So, ibig sabihin, ang force ay pressure times area. Eh, may dalawang punto yon, may dalawang location. Kung nakita nyo, may dalawang location, no? Ito, di ba? Point 1, tsaka point 2. Namamagitan sa kanila ay yung length, no? Tsaka, of course, yung mass ng fluid, no? Ito yung area niya, pareho lang. So, paano natin ilalagay sa equation yon using Newton's law? Di ba, force is pressure times area. Ito yung pressure, ito yung area. Ngayon yung pressure may dalawang punto. Di ba, may dalawang point. Halimbawa, ito yung A, ito yung B. Paano malalaman niya, no? P1 minus P2 is times A is MA. Kasi force is another, no? Another definition of force is mass times acceleration based on second law ni Newton. But mass times acceleration is mass times the second derivative of velocity, no? Kasi una yan, distance eh. Pag dinerive mo, velocity. Derive mo pa uli, acceleration. Okay? So, velocity is d over dt ng distance. Sabihin mo x. Ito naman, d over dt ng second derivative ng distance, d squared over dt squared of x or y. No? So, ito yun. Mass times acceleration, derivative ng velocity. Okay? So, moving on further, ito yun. The mass of fluid being accelerated is this, no? MAL, ano to? MAL density, di ba? MAL taka density, no? So, and the rate of flow is QAB, yung continuity equation, no? So, ito yung mga equation natin. AL density. Okay? Naintindihan ba to? Saan galing to? Saan galing ang class? Saan? Sa volume. 'Di ba? Ito ay volume, area times length, 'di ba? Tama? Yung area ng reservoir times yung height or length, no? So area times length, ito 'yun. 'Di ba density is mass over volume? So para makuha mo yung mass, density times volume, 'di ba? Mass is density times volume. But the volume is area times length. So, AL. So, M equals density AL. Ayun yun. Di ba? So, kung may ganyan ka ng dalawang equation, i-substitute na lang natin, di ba? Kasi ito ay force, di ba? Force is pressure times area. Ito naman, yung mass times acceleration. Di ba? So, mass times acceleration. Pero ang ginamit dito ay, pressure area is force. Ano ba yung una nating, dito? MdV over dt. Ito. Yun, no? So, ang nangyari dyan is L, ito, times density. Yan. L times density. L times density. Ito yon. Tapos, paano nasangkot yung
volume flow rate, no? Ito QAB, di ba? So QAB, no? Sa ano yung AV natin? Area times volume. So ito yung volume, di ba? So ito yung ating ano, volume is A times V, no? So dito Q equals A times V. So L times density, ito 'yon. So magiging ang kalalabasan niyan is eto, no? I-derive natin yung flow, no? D over dt of Q. Okay? Paano naging ganyan? Yung inertance, eto, pag pinagsama-sama mo daw yung ano to? Length times density over area. Ito, no? So i-divide mo to ng area, i-divide mo to ng area, so matatanggal yan, 1 na lang, ito. Pag pinagsama-sama mo yung length times density times area, ang tawag doon ay inertance. Kanina 'di ba, capacitance A over rho G, 'di ba? So ito ang tawag dito ay hydraulic capacitance. Ito naman, pag pinagsama-sama mo yung mga units na to, length density over area ay inertance. Yun ang minomodel natin, inertance. No? So mangyari dyan, L density over area, ang equivalent yan ay inertance, tapos dq over dt. No? So ang i-derive mo na lang is yung flow. Kasi yung flow ang tinitingnan natin kanina, di ba? Yung flow 1 tsaka flow 2, nagbabago. Nagbabago doon, no? Yung flow rate. Yung area times yung velocity na pagdaloy niya. So, ito na yung equation natin, no? Pressure 1 minus pressure 2 is I dq over dt. So, yun yung model natin. Okay? O, isang problem lang. Pakisagot nga to. Develop a model for the hydraulic system shown in the figure where there's a liquid entering container at one rate. Ito yung flow rate niya, Q1. And leaving, binukas mo yung valve, labas to, Q2. Anong cross-sectional area? Ito, di ba? Ito yung area niya. Kwadrado. Ito yung height. So, anong model natin dyan? Ano yung Q1 minus Q2? Volume flow rate. O, volunteer. Pag binigyan ka ng ganyang equation, tapos pinapahanap sa yung model, equation na, model na equation. So, anong gagawin? Volunteer? Dalihan nyo, last na lang yan. Uwi na tayo. O, volunteer. Tanong, sir? Model, i-model mo yan. Yun ang tanong. Anong model equation yan? Yung ano po ba, sir? Ha? Q1 minus Q2 is equal to capacitance times ng difference, V pressure over dt po. Tingnan natin yung original, ha? Anong equation daw dito? Tingnan mo. Ang inertance daw ay L, nakikita mo ba yan sa baba? Times the density over area. Di ba?
So, saan mo ipapasok yung inertance dyan? Diba kanina ginawa na natin yan? Ayan o. Ang ginawa natin kanina is yung P1 minus P2 equals I dQ over dt, no? O, tingnan mo. So, ang unang gagawin natin, i-define natin, no? Pwede natin palang sorry. Sa inertance, no? Kasi sa pagmo-model may mga kino-consider ka eh. In this case, ni-neglect na nila yung inertance. Bakit? Sabi nila, sabi dan sa lecture, since flow rate can be assumed to change very slowly. So ginawa nilang negligible, no? So wala nang inertance. Ano na lang? Capacitance tsaka resistance, di ba? So neglecting inertance due to very slow change of rate. Eh no? Kung konti lang naman yung ano no, napaka negligible yung rate, flow rate, hindi na sinama yung inertance, no. So eto tayo. Yung flow rate, 'di ba, is capacitance dP over dt. Ano ba yung capacitance? A over rho G, 'di ba? Ito, A over rho G ang capacitance natin. Tapos i-multiply natin sa pressure, right? Naintindihan ba? So, ang unang model natin, kanina, nung tinatalakay natin yung ano, yung mga modeling, pag gumamit ka ng capacitance, eto, you have to multiply A over rho G or capacitance times the derivative or differential ng pressure, no? Which is also equal to this, no? In-expound natin, we decompose capacitance A over rho G, dP over dt. Until this point, wala naman tanong, no? Ito na yung natalakay natin. So, tingnan natin yung resistance. Ano yung ibig sabihin ng resistance? Resistance is what? Delta P, no, difference in pressure over Q. Yung Q1, no, kung Q man yun. Oh. Then we substitute the values, no? Q2, no? Kasi ito Q1 eh. Pag mineasure mo, no? Di ba Q1 minus Q2, no? So yung Q1, i-substitute natin dun sa Q2, no? Recognizing that the pressure difference is rho GH. Okay? So Q1, ito na yung Q1. Volume flow rate is area, hindi nagbabago. Then derivative ng height. Di ba? Kasi yung height ang nagbabago eh. Plus rho GH, pressure, ito yun, di ba? So yung P1 minus P2, P na lang yan. Di ba? The difference in the pressure is always P, rho GH, di ba? Over R. Naintindihan ba? So ito yun, no? Yung Q1, ito, kunin mo dito, Q1 is P, no? Pag-isahin mo na lang yan, over R, where P is rho GH over R. Ayun, rho GH over R, naintindihan ba? Ayan yun. So, no, ito naman, area times the difference in height, di ba? Yung Q, flow rate is area, di ba, times height. So, constant yung area, i-derive lang natin yung height. So, ito yun. So, how do we manipulate this H, dH over dt? Ito yun. Then, rho G, R over H, rho G. Tapos,
Anong ginawa natin dito? Nilagyan, sinubstitute natin sa, dinefine natin sa Q1. So Q1, ito yun, di ba? Tapos ADH over DT, ayan, no? Ngayon, yung rho G, no? Iniwalay lang natin yung H, no? Ilagay lang natin sa ahead, no? So, rho G over R times H. Ayun yun. Rho G over R times H. Okay? So, anong nagbabago? In terms of H and Q1. Ito. So, ang pinag-uusapan dito, yung puro H na lang. Di ba? In terms of H siya nag-define. Yan, no? So, ito yung H. Ito yung H. No? I-derive mo muna yung H times area, tapos kunin mo yung density times G over R. Multiply mo sa H. So, yun ang lalabas na sagot. Yung Q1. Di ba? So, Q1. Kasi yung sinubstitute na natin yung Q2. No? Sinubstitute natin sa Q2. Okay? So, yun ang ating first order differential equation. No? So, hanggang doon muna lang tayo. And then, mag-ano na tayo next week ba? Class? Nagsara na.